doon na rin po nagsimula yung pang-aasar sa amin na, naku, baka ipagpalit ka niyan sa mas malapit. Nananatili pa rin po ako rito sa Makati habang si Gab ay nasa Laguna na. Sa kabila po ng distansya, hindi na wawala yung assurance namin sa isa't isa. Bumibisita siya sa akin isang beses isang linggo at ganun din naman ako. Bumibisita ako sa kanila tuwing nagde-day off ako. Pero paglipas ng ilang buwan, naging madalang na ang pagbisita sa akin ni Gab. Hindi ko naman siya tinatanong kung bakit dahil ayoko naman na ma-pressure siya. Iniisip ko na lang na busy siya sa family business nila. Kaso, ang nakakapagtaka minsan kong nararamdaman na parang pinagtatabuyan ako ni Gab, Tita El. Kahit ako na mismo kasi ang dadayo sa kanila tuwing off ko ay nag-aalangan siya. Dahilan niya, busy raw siya masyado at minsan naman ipahinga ko na lang ang mga day off ko. Noong mga panahong yon, iniintindi ko si Gab dahil alam ko rin na nangangapa pa siya sa sitwasyon niya. Isang araw, naisipan kong isurprise si Gab. Pumunta ako sa kanila nang walang pasabi. Nag-leave po pa ako nun sa trabaho. Kaso, ako po pala ang masusurpresa, Tita El. Imbis na natuwa si Gab sa pagdating ko ay parang balisa ito at nakailang sabi pa sa akin na bakit hindi man lang daw ako nagpasabing darating ako. Ayun! May babae pala siyang kasama sa kanila at doon na nga po nag-sink in sa akin ang lahat, Tita El. Nagkatotoo ang dating biruan lang na ipagpapalit ako sa malapit. Nung araw na yon, tinapos din namin ang aming relasyon. Umamin naman siya sa tunay na nangyari, Tita El, at yun na rin ang naging hudyat para putulin ang kung ano ang meron sa amin. Sa ngayon, 6 months na akong single at hindi pa rin lubusang makamove on sa ginawa ni Gab na panloloko sa akin. Hanggang dito na lang, Tita El, ito po si China na ipinagpalit sa malapit. Ouch! China na ipinagpalit sa malapit. Gusto mo bang kahit malayo siya, sabunutan ko siya para sa'yo? Naging violente. Huwag tayo umabot sa violence. Pero kidding aside, China from Makati na ipinagpalit sa malapit. Siguro hindi rin biro yung time that you invested for Gab, your ex, no? Dahil 1 taon din naman yon. Hindi natin pwedeng i-discount na that is 12 months pa rin. At kahit papano, nag-invest ka na rin ng pagmamahal at syempre yung oras, 'di ba, para sa kanya. Pero okay na rin 'yon na nagkahiwalay kayo kaysa naman sa patuloy kanyang niloloko. Doon pa lang sa ipahinga mo na lang ang mga day off mo, medyo nag-red flag na 'yon, hindi ba? Na parang teka lang sandali, bakit? Bakit? 'Di ba? Bakit kaya? Kaya siguro nga nakapag-day off ka pa or nag-leave ka talaga sa trabaho, not knowing na yun nga, ikaw pa lang masurprise instead of siya ang masurprise mo. I guess there's nothing really to do but to move forward in life. It's been 6 months and sabi mo nga, hindi ka pa rin lubusang makamove on sa ginawa ni Gab na panloloko sa'yo. It takes time. It takes time, you know. Minsan may mga araw na okay ka. May mga araw naman na, alam mo yun, parang ibobombard ka ng
thoughts about him and what he did to you, 'di ba? It's the action no? Na yung ginawa talaga yun yung masakit, 'di ba? Na nangyari, yung ipinagpalit ka sa malapit. Hindi man lang siya nag-sorry, no? Did he apologize? Where part in the story? Where? Oh, which part? Sandali ha. Mababilis na read ako. Oo, wala. Walang nakalagay na nag-sorry siya. Umamin lang siya. Umamin siya at yun din ang naging hudyat ng pagputol ng inyong relationship. Hindi man lang siya nag-sorry sa'yo. There was even no remorse. Siguro, isipin na lang natin ganito. Hindi siya yung tipo ng lalaki na kaya ang long-distance relationship. Tsaka 24 ka lang. Bata ka pa, huwag kang mag-alala. There's, matagal na panahon pa. 'Di ba? Live your life first ng single. I-enjoy mo muna siya. Kasi 24 ka pa lang naman. You have your whole life ahead of you. And I'm sure, by the time before you reach 30, mahahanap mo rin yan. Yung Mr. Right mo na hindi ka lolokohin, na kahit na nasa malayo siya, hindi ka ipagpapalit sa malapit. Ang pait, no? Ang pait. Pinagpalit ka sa malapit. Pero isipin na lang natin na maybe it was, that love was really not meant to be anyway. So, okay lang yan. Mag-move forward na lang tayo, Mars. I-google mo yung energy, yung time mo sa self-love, sa pamilya, sa nanay at tatay. You date mo sila once in a while, di ba? And, hang out with friends, yung mga barkada mo, para malimot mo rin itong ginawa sa'yo ni Gab. And pag umibig kang muli, sana, wag mong iisipin na lahat ng lalaki ay katulad ni Gab. Kasi hindi naman lahat yan pare-parehas. Kawawa naman kung magjojowa ka and then sa kanya mo ibubunton, 'di ba? Yung nakaraan na experience mo, hindi rin yun maganda.